Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Ngayon po ay July 26, 2025. Welcome sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ako inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez, at your service. May buntag Kabangsamoro, ako naman si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida, 882 po yan sa inyong mga AM radio dial, habang meron din tayong live broadcast sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC Voice FM at Gabay FM 97.7. So AM or FM, nandyan po kami, don't worry. Kung ano po yung kaya ng inyo pong monitors, ay mapapakinggan niyo po kami ngayong umagang ito. At napapanood din tayo sa ng live sa mga Facebook pages po ng ating Facebook page, MSSD po. At sa mga provincial pages din ng MSSD. At syempre, sa Facebook page din ng DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at sa DXJC Voice FM. Yung official Facebook page po natin ay Ministry of Social Services and Development. Yun pong i-search ninyo kung first time po ninyong maghahanap, no, ng ating Facebook page. At live din tayo sa mga Facebook pages ng Bangsamoro Media Productions at ng Bangsamoro Multimedia Network. At syempre naririnig din tayo sa Tawi-Tawi. Live po tayo sa Tawi-Tawi. Maradyaw Adlaw Tawi-Tawi. Ayan, sa pamamagitan po ito ng Radio Swara 99.1 DXSL Sunlight FM. Bukas po yung ating hotline number para po sa mga questions, comments, suggestions, no? At mag-text lang po kayo dito sa ating hotline number. Mag-flash po yan sa screen ninyo, i-screenshot ninyo, or i-save sa mga phone book ninyo para po hindi nyo makalimutan. 0919-480-4265. 0919-480-4265. Pwede rin po kayo mag-chat sa ating official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Open po palagi ang ating linya para tanggapin po yung inyong mga messages 24/7. Pero wag lang po kayo mag-expect ng 24/7 na reply kasi natutulog din po ang inyong mga tagapaglingkod. At hindi lang mag-call, mag-text lang. Text lang. May nagko-call eh. Wag na mag-call. Text lang po kasi ang importante po naman ay maiparating nyo po sa MSSD yung inyong mga concerns and issues. And of course, tayo nagpapasalamat dahil naging posible ang programang Bangsamoro Muna MSSD at your service dahil sa pamumuno ng ating butihing Minister, Attorney Raisa Jajuri, na miyembro rin ng Bangsamoro Parliament. Greetings po muna tayo. Hello sa ating mga top fans and likers and sharers. Mga commentors po natin. Of course. Fatra Ismael, Marilyn Basa, Surya Lakibol, Ali Akbar II, and Ala Kadrimar Sahial
hamdam. Napapansin mo ba, yung ating mga likers, yung ating mga shares talaga, kung sino yung guest, sila rin yung marami. So halatang masyadong taga-island din ang ating mga supporters for today's episode. At syempre, ang ating mga live audience, ayan, Baharudin Muhammad, thank you for watching, Sir Bads. And of course, Mansur Kamid Glang, thank you so much for watching. Kang Ahadi, magandang morning sa iyo. Oh, taga-island pala talaga ito sila. Oo, mga tausog, mga sama. Ayan, Good morning nandyan sa sila. inyo. Live tayo sa mga Facebook pages ng mga nabanggit natin. So kung ano yung favorite ninyo, doon kayo mag-tune in. Bahala na kayo mag-decide kung saan banda dyan. Kahit saan. Kahit saan. Sir wala pa kayong Bads, pinili. mabuhay ka, MSSD, pagpalain Bangsamoro. Oo. Ayan, thank you so much. Sige. Ano ba pag-uusapan natin ngayon, MJ? Ayun, pag-uusapan natin actually this July 30 ay World Day Against Trafficking in Persons. Ayan. So, paulit-ulit annually ay parang ino-observe natin na dapat meron talaga tayong ginagawa dahil talamak talaga ang trafficking in persons globally, hindi lang dito sa atin. So, sa 2025 global na campaign, ang tema natin ay human trafficking is organized crime. Organized Ano crime. ibig sabihin ng organized crime? Ano ibig sabihin? Ikaw na yan. Marami ang involved sa crime na yan. So kung organized yan, Planado. merong mga heads at may mga tagasunod. Yes. Oo. So paano natin malalabanan yan, no? Dapat organized din at systematic din yung ating paglaban. Correct. So, That's why kasama sa MSSD sa laban na ito. correct. Oo. Human trafficking is organized crime and the exploitation. Ito yung global campaign theme. Dito naman sa atin, actually buong July ay observance of National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month under Proclamation number 1180, no? Dapat pala itong July, ang dami ng pinagagawa At natin. nagtatanong siguro yung ating mga listeners ngayon, bakit ano bang ibig sabihin pag nag-observe tayo, observance tayo? This will serve as reminder sa atin Correct, oo. na mayroong issue ito. Meron tayong concern na dapat i-address o dapat na lutasin. Yes. Kasi pag nakakalimutan natin yan, akala natin pagka medyo humupa ng konti, wala na yan. Pero hindi, because it's an organized crime. Correct. At kasama tayo sa yung raising awareness at Yes. fighting to end. Fight to end. Talagang ang laban na ito ay para wakasan yung trafficking. Kaya naman, ang tanong natin ngayon, doon sa ating teaser ko nakita natin, ano nga ba ang trafficking in persons? Ano ang mga forma nito? Kasi ang daming forma, hindi lang pala yung isa, yung kukunin ka lang, dadalhin ka sa isang lugar, hindi lang yun eh. At ano Sa ang Yes. Sa side ng MSSD. Oo, at ano yung role, Yes. papel ni MSSD at ano yung mga programa ni Correct. MSSD para tugunan ang issue na ito o concern na ito ng a global concern na ito. This is a global concern. Hindi lang po yan local, hindi lang po national yan, kundi it's a global concern. Lahat po, no, ay may papel na Yes, may ginagampanan para labanan ang trafficking. And makakasama po natin this morning ang designated head po ng MSSD Zamboanga Satellite Office, si Ma'am Lishabel Adil, RSW, MASW, Social Welfare Officer 2, mula po sa Tawi-Tawi. Mula sa Tawi-Tawi ba siya ngayon? Hindi, nasa Zamboanga siya Nasa ngayon. Zamboanga na. Kasi sabi kanina ni Juday, nasa Tawi-Tawi daw yun. Oo. Live Baka daw. nasa Tawi-Tawi Oo. siya, okay. Sige. Hello, Ma'am Lishabel. Live po si Ma'am Lishabel via Zoom. So, makakasama natin siya via Zoom, ang mga listeners and viewers. So, i-welcome natin siya. Ma'am Lishabel, good morning and welcome sa Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hello! Magandang umaga! Yun, ang taas ng energy. Perfect! Bagay na bagay sa aming natutulog na diwa. Hello. Puso ba? Oo. Ano ba ang mas commonly called ka, Ma'am Lishabel? Para mas maiksi yung pangalan. Lee lang, sir. Lee lang, Lee! Jeff. Chinese pala ito si Ma'am. Yes. Kasi kung... Ni hao. Oh, kasi
Kasi meron po yan siya, Li Feng. Pero mas pangit po yung isang Chinese name, Li Bag. Sige na. Sige, seryoso na tayo, ma'am. Okay, ma'am. Una-una siguro, bigyan mo po kami sana ng pati viewers natin, listeners, ng backgrounder. Ano po ba itong trafficking? In At persons. ano po ba yung mga batas na dyan? Tawag dito, surrounding that term, trafficking, dito sa Pilipinas at sa Bangsamoro region? Okay, Sir Jeff, no? Magandang umaga sa inyo. Before that, siguro, before natin pag-usapan kung ano talaga yung human trafficking, siguro ay let's bring you back 9,000 years ago. Naririnig po ba ako? Yes, Oo of naman, course. narinig ka, ma'am. So let's bring you back 9,000 years ago. Intindihin muna natin kung ano yung slavery, no? O slavery. So ang slavery ay nagsimula basically 9,000 years ago sa mga bansa, sa mga malalaking bansa katulad ng Mesopotamia, Egypt, China, Greece, ganyan, no? That's widespread sa buong nationwide yan sa mga bansang yan, no? That is based on history. And alam niyo po yung mga slaves nung panahon na yun, they are product or prisoners of war, no? Yung may mga utang pamilya, may mga krimen na nagawa kaya naging slaves. O di kaya naman ay born as slave, pinanganak na slave, dahil slave ang parents, o di naman kaya ay nagtatrabaho sa mga temples, sa mga bahay-bahay ng mga sinaunang tao, no? Or sa fields, mga farms, or sa constructions. At ang mga slaves na to ay wala or mababa lang ang sweldo. At they are being considered as property ng mga boss nila. So, di ba kung mapapanood natin sa mga K-drama, sa mga C-drama, sila yung mga pinapain na lang, kung, di ba, inuutusan na manglason ng kapwa. Tapos pag nabibisto, sila yung pinaparusahan. Ganon yung itsura ng slavery dati. So, pero sa bansa tulad naman ng Babylon, meron silang tinatawag na Code of Hammurabi. Ito yung mga nagliligtas sa mga slaves sa panahon na iyon. Ngayon, let's talk about human trafficking 9,000 years after, no? So, ano ang human trafficking? 9,000 years after, ito ang modern day slavery. Yun. Alipin pa rin. Diba? Parang nakakatindig balahibo. Oo, pang-aalipin pa rin ngayong Yes, panahon. pang-aalipin pa rin, modernized lang. Kaya tinawag natin siyang human trafficking ngayon. Yun. So, meron tayong drug trafficking, meron din tayong arms trafficking, pero itong human trafficking, ito yung third largest, no? Ito yung pinaka number 3 na talagang talamak ngayon sa panahon na ito. So, ang question is that ang slavery, lahat ba ng uri ng slavery or pang-aalipin ay human trafficking? Of course, yan ay nakadepende sa tatlong elements. Nakikita ba ng ating mga viewers, ma'am, sir, ang aking presentation? Yes, yes. Yes, okay. So, ito, ang human trafficking, ang slavery o pang-aalipin, matatawag lang natin siyang human trafficking, depende sa tatlong elements na yan. Ano? Nawala siya. Nawala ang boses mo. Wala. Okay, so depende sa tatlong elements na to. We have the act, the means, and the purpose. Ibig sabihin, ang human trafficking ay pagre-recruit, panghihikayat, pagbebiyahe, paglilipat, pamamahala, pagtatago, pagtanggap ng mga tao, may pahintulot man o wala ang biktima, sa loob man o patungo na palabas ng bansa, sa pamamagitan, means, ng puwersa, anumang uri ng pamimilot, pagbabanta, or threat, paglilinlang, niloko, pang-aabuso ng kapangyarihan o katayuan, pananamantala sa kahinaan ng iba, pagbibigay o pagtanggap ng kabayaran o benepisyo upang makamit ang pahintulot. Na may layong, ibig sabihin for the purpose of prostitution, for example, or sex trafficking, sa pilitang paggawa
or labor trafficking. Ito yung pinipilit kang gawin yung ayaw mo naman. So, ito yung mga ang tawag dyan, ito yung mga elements na dapat tingnan para yung slavery o yung pang-aalipin ay matawag siyang human trafficking. Ngayon, paano naman kung bata? Ang tanong natin, paano naman kung bata, no? Pag bata naman ang pinag-uusapan natin, hindi na kailangan na may means pa yan or kung anong ginamit na paraan. Ang importante lang tingnan ng ating mga authorities ay kung may act at purpose. And lahat ng below 18 years old or mga bata, may consent man o wala, ay tatawagin pa rin human trafficking. So, ibig sabihin, klaro doon sa sinabi ni Lee na merong tatlong elemento, no? Una, Present yung yan. Yung action, no? Yung action, ano yung forma, means, no? At ano yung layunin, ano yung purpose. No? Pag itong tatlo na to ay nandyan, automatic, ito ay trafficking in persons. No? Yes. So, yun. Halimbawa, may pumunta po sa lugar ninyo at nagre-recruit, may recruiter pumunta sa lugar ninyo. Ang pinangako ay magandang trabaho doon sa ibang bansa. Yan Tapos pagdating nyo doon, hindi pala yun ang tinanggap nyo na sweldo. Minsan wala kayong sweldo or pinilit kayong magtrabaho ng hindi naman yun ang trabaho na hindi naman yun ang ipinangako. Ang sabi, waitress kayo, pero pagdating doon ay ginawa pala kayong prostitute. So, panlilin lang. may panliling lang doon. So, present lahat, biniyahe kayo, at yung act nila, nirecruit kayo, hinikayat kayo, at nilinlang kayo. So, yan po ay human trafficking. Pero klaro na kung bata ito, hindi na kailangan ang means. Ibig sabihin, hindi na kailangan kung ano man ang forma nung ginawa sa kanya, basta merong action na ginawa, ni-recruit, hinikayat, nilipat, tinago, etc. Ito na ay trafficking in persons, no? Ayan. Sige, isa-isahin natin, Miss Lee. Ano itong labor trafficking? Ano naman ito siya? So, sa Pilipinas, Ma'am Jeff, may iba't ibang uri ng trafficking. Akala natin, itong ginagawa natin ay hindi siya human trafficking kasi hindi natin naiintindihan. Ngayon, tingnan natin ang iba't ibang uri ng human trafficking dito sa Philippines. Unang-una, yan na yung labor trafficking. Ito yung mga promise of good job, magtrabaho ka sa akin, pagdating mo doon, mataas, better pay, no? Mataas ang sweldo mo, maganda ang tirahan mo. Ngunit, pagkaabot niya doon sa lugar, kabaliktaran, no? Kabaliktaran yung pangyayari. Mababa ang sweldo, hindi yun ang in-applyan niyang trabaho. Minsan naman, ang labor trafficking, mapapansin mo na walang freedom to leave ang worker, no? Wala siyang freedom to leave the workplace. Hindi siya makakapag-desisyon kung kailan siya aalis, kailan siya magbabakasyon. At usually may mga threats na kapag umalis ka, itong mangyayari. No, ganun. And ang masama pa diyan, mataas ang hours ng trabaho mo, matagal kang nagtatrabaho pero mababa ang sweldo o wala ka talagang sweldo. At konti yung panahon ng pahinga. Yes, wala kang panahon ng pahinga. Ang masama pa dyan ay nangyayari talaga ito, lalo na dito sa mga island provinces na Sir Jeff. Bigyan kita ng example, sir. Ang imbis na ipapasweldo sa kanila, yun na daw yung kakainin nila. So wala din silang sweldo. Mga ganun example. Isang labor trafficking yun. So, pangalawa, punta naman tayo sa love scams. Pero yung child po, Ma'am Lee, no? Kasi ang pagkakaintindi ng karamihan, ang child 18 years old, below 18 years Below old. 18. Pero dito sa ating definition, ang child pala ay 24 years old below. Ganun po ba yun? Nakalagay dito, a person below 24 years old. So tinaas yung treatment natin sa child pag-usapin ng trafficking. Ganun po ba yun? Sa Republic Act ng Trafficking, yung Anti-Trafficking Law, ang nakalagay pa sa ating definition ay 18 years below pa lamang. Yes. So, anyone who is under 18 years old or yung hindi sila makapag-desisyon ng sarili nila kahit above 18 years old, like mga person with disabilities natin or may mga mental health
issues, Yun. pa rin sila as children. Oo. So, ang tanong dito, Ma'am Lee, paano ngayon ang aktual na nangyayari? Yung mga bata gusto talaga magtrabaho. Sila mismo, mga magulang pa mismo yung pasimuno para baguhin yung edad. Yes. Oo, yung... I-falsify yung mga documents para lang makapagtrabaho abroad yung anak nila. Pero, pumapasok sa gobyerno at humingi ng tulong sa gobyerno pag may nangyari ng masama. Pero pag pinapupunta doon, walang gobyernong involved. Sige. Sa mga lagay na parents pa yung mga pumipilit, Ma'am Jeff, no, under the law, the 9208, the 10364, and the 11862, merong pananagutan ang mga magulang. Yun, klaro ha. Oo. So yung mga magulang na pupush sa kanilang mga anak na magtrabaho, sila pa yung nagmamaestra doon sa pag-falsify ng mga documents, no? Naghahanap ng recruiter, tapos babaguhin yung pangalan, papalitan na ang edad tsaka pangalan, napalitan lang yung picture doon sa passport, tapos yun na yung pangalan nila. Pwede rin yung Napaka-falsify halimbawa, talaga. halimbawa si MJ at si Jeff, tapos ikaw mukha ka rin babae, pwedeng palitan yung, ikaw si Jeff, pero ang nagdala si MJ. Oo, ganun na nangyayari. No, palitan yung picture. May isang instance na nasa airport ako, and ang daming mga kabataan, nakala ko naman merong convention, something like that. So pupunta pala sila sa Manila at mag-a-abroad, magiging OFW daw. Pero yung tingin ko, hindi naman sila 18 years old, mukha naman mga 16 and 15 years old pa yung Mas mga bata pa, oo. Pero, pag tinatanong ko naman, sinasabi nila, 19 na sila. Pero talagang halata, alam mo naman yung itsura, no? Pagka teenager, bata pa, alam mo na bata pa yung mga tao. Pero, wala nang magawa kasi hawak-hawak nila documents ay legal na, although false documents, fake documents. Yung mga may mga bata din, mga makita mo ngayon mag-aasawa ng mga foreigners, yung mga ganun. Ano ba yun? Trafficking? Mamaya, Sige po. Ma'am Jeff, pag-uusapan natin yan, no? Sige. So, meron ding isa din doon yung parang sinasabi ng parents na vacation naman, kaya okay lang yan, utusan, or okay lang. So, mamaya pag-uusapan natin yan. Let's move to the next slide, yung Sige. love scams naman ngayon. Ano, Ma'am Jeff? Ito yung sinasabi nilang, Evat Adan, wala ka nang magagawa, mahal mo na, Evat Adan. Oo. Ano to? Ito yung sinasabi nilang, wala ka nang magagawa mahal mo na. Kaya kung ano-ano na lang yung ipapagawa sa'yo nung nakilala mo, na akala mo ay boyfriend mo na, akala mo ay kaibigan mo na, okay na lang. Oo. So, ito yung mga love scams na papaibigin ka muna dahil tall, dark, and handsome, na-fall ka naman. Pagkatapos nun, gang rape pala. Pagkatapos nun, ibebenta ka pala. Sa mga kaibigan din? Yes. Ito yung mga True ito yung yan. mga examples ng love scam na tinatawag. Yung mga sabi nila, trap, forced to commit. You are trapped and you are forced to commit kasi mahal mo na. Yun, ganon. And you are in the place na kung saan wala ka ng choice Pero ang gusto kong sabihin sa ating mga tagapakinig, no choice is not a free choice. It is a trap. Kaya Correct. Kaya dapat talagang mapagmatsyag. Huwag kayong ibis na hindi dahil tall, dark, and handsome mapofall ka, mag-investigate ka. Kasi baka yes, love scam pala yan, ka-chat mo o ka-text mo. Siguro Yan ang example ng love scam. Oo, siguro ang nakikita natin dito, nakikita nila na kapag ka-foreigner, mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Pwede rin naman cyber yan, Ma'am Lee, no? Halimbawa, Yes. ka-chat pa lang yan, tapos Oo, sasabihin, online, total boyfriend mo naman ako, show me your whatever, show Yes. me na yung lahat na yan. Oo. And then, At hindi binibenta nila na pala alam, yung online. nakita nila, ibinenta na pala. Oo. Nire-record So, yun, na. love scam din yun. Yes, nire-record na. Meron nga tayong latest na pangyayari sa ibang bansa, hindi naman dito. Love scam din yun. Nawawala ang boses ni Inda. Yan. Nawawala ang boses niya. Sige. Next is, meron tayong tinatawag na sex trafficking. Okay. Ito naman yung prostitution, pornography, maging online man yan o hindi, basta involved na ang pagsasend mo ng nude pictures at yung iba natutuwa pa pag sinasabing live show. Oh. Oo. Yes.
dapat tayo ay maging aware na ang mga bagay na ito ay tinatawag na sex trafficking at magpo-falls siya under human trafficking pa rin. Pero ito siya ay, ano ba yan? Halimbawa kung siya mismo yung nag-o-offer ng service na yan, yung supposedly victim pero siya mismo nag-o-offer ng service na yan, nag-aalok ng ng cyber sex, no? Maghuhubad ako with an audience, ganyan. May pananagutan ba? Meron bang crime na nakamit? Yes, precisely. Meron pa rin po. Kasi itong klase ng mga crimes na ito po ay hindi talaga without consent talaga. Kahit sinabi nilang sila mismo gusto nilang gawin ito, hindi pa rin po tama. It's like rape. May pananagutan pa rin sila. Pareho lang yan sa rape na, Kasi may mga admin yan eh. Pagka ganyan, organized din talaga. And that's, totoo po talaga na organized crime si trafficking. Because may mga admin yan. Makikita nyo naman pagka nagla-live sila, may maganda silang website, and then may may administrator yung website nila. You choose kung sino ang mga gusto mong panoorin doon. So, that's trafficking pala. Pagka ganyan yung trabaho. This is trafficking. Yes, sir. This is sex trafficking pa rin po. Gusto mo man o hindi yung ginagawa mo, as long as pumasok ka na sa prostitution, sa pornography, pagsasend ng mga nude pictures, this is sex trafficking. Kaya naman ang pamahalaan ay tinutuntun kung saan yung sex den at nire-raid yung sex den. Dahil ito yung trabaho ng mga na hindi na labag sa batas. Correct. Paano naman ang mga bata? If mga bata ito? Ang mga bata po, katulad ng sinabi natin kanina, no, sa general meaning ng human trafficking, kahit walang means, basta may act at purpose, diretso po, sex trafficking pa rin yan. Yung naman narinig ko sa balita na yung mga parents mismo ang pinapalive show yung mga anak nila. Oh my God. Maraming instance na napanood natin yan na yung parents mismo ang nagtulak sa mga anak nila, babae or lalaki man, na humantong sa pagbebenta ng laman. So, sasabihin ng parents, hindi naman nila nahahawakan yan, pinapanood lang naman. No pa din. Of course. Hindi No pa pa din po. Ibig sabihin, kasama na siya dun sa mga kriminal. Correct. Yes. Ang parents ay kasama, hindi na siya, associate na siya ng crime. So may Kasama tuturing na pa siya rin sa mga yan. kriminal. May tuturing pa rin yung exploitation and abuse, no? Abuse sa mga bata. Yeah, may pag-aabuso. Itong pinaka-common. Itong mga nagbibigay, itong mga may mga nagbebeg. Beggar, mga pulubi, kuno. Marami diyan, marami dyan, Taga-Island province ng mga kabataan, bigla ka na lang napupunta sa Davao, napupunta sa malalaking cities. Paano nakaabot itong ganito kadami? Yung pala, merong nag-travel sa kanila para dalahin sila sa mga lugar. Kung saan busy, halimbawa MJ pagka bakasyon, nandoon sila sa mga tourist destinations. Surigao, Siargao, pumupunta sa Boracay. Nagtataka ako, paano nakakarating itong mga beggars, no? Na mga bata pa naman, may dala pa mga sanggol. Paano nakakarating? Meron silang board and lodging at meron silang meron pala silang may nag-o-organize sa kanila. Pero ang tanong, paano mo natin ma-identify na ito ay mga sindikato? I mean, tao tayo, nakakaawa tayo eh. At Yes, paano sila natutulungan? Yes, ma'am. Ito itong syndicated mendicancy. Ito yung tinatawag natin. Ito panawagan ko to sa mga may mabubuting puso, may mga malalambot na puso. Ngayon po, kung kayo ay magbibigay ng limos, pwede na po kayong makulong. Yun. Oh my God. Buti na lang hindi talaga ako nagbibigay ng limos sa mga bata. Ako nagbibigay ako talaga. Kasi kasi sabi ko nga kanina, mahirap i-distinguish kung syndicated mendicancy o hindi. So, ang ginawa ng ating gobyerno, ang mga nagbibigay na ngayon, ang pwedeng kasuhan. Correct. Kasi yung last time, kasi nag-attend ako MJ ng series of workshops about child trafficking and all of those things. Ang sinasabi ng aming yung resource person na
hanggat merong nagbibigay, hindi mawawala sa lansangan yung mga bata. Yes, And that's very, tama po. very risky for them to be in the lansangan. Risky talaga sa kanila. Pwede silang may mangyaring masama dyan, Yes. damputin sila, abusuhin sila, madisgrasya sila, and all because may nagbibigay sa kanila. Pero pag walang nagbibigay sa kanila, hindi na magstay sa lansangan yan. They will go somewhere else or magstay na lang sa bahay or mag-aaral. Yun. Kasi binibigyan natin sila ng choice eh. Kaya Yes. gusto nila doon kasi nakakakuha sila ng libreng pagkain, nakakakuha sila ng pera. Tapos Parang tinotolerate natin, Tinotolerate natin kasi yung- pag tayo yung nagbibigay. oo. So yun, kaya ako ang policy ko sa buhay ko, no. Kahit naaawa talaga ako, no, hindi ako magbibigay. Yes. Pero itong mga ganitong mga scenario, no, ano lang to, mukha lang ito talaga siya ng social ill ba? No? totoo. Kasi alam naman natin na poverty pa rin talaga ang dahilan nitong lahat na to. Kasi ikaw pala gusto mo pala maglimos-limos. Di ba? Correct. Kung mayroon kang napag-aralan, may edukasyon ka, mayroon kang trabaho, hindi ka maglilimos. So, etong mga ito ay biktima rin sila talaga Oo. ng sindikato. Yung mga bata naman ayaw nila maglimos, pero Exactly. yung mga parents nila ay pinapaglimos sila. Or may grupo na hawak sa kanila at pinapaglimos sila dahil pag walang marimit, sila yung malalagot. May mga ganyan eh. Hindi lang po yan sa palabas. Nangyayari yan sa totoong buhay. Yes, tama. Ang palabas ay depiksyon ng tunay na buhay. Oo. Oo. So yung panawagan natin, katulad ng panawagan ni Ma'am Lee, let's be part of the solution. Huwag tayo magpadagdag dun sa problema. Oo. Paano naman ang mga organs? Yes. Ito namang organ trafficking, Ma'am Jeff, no? Ito yung masayang-masaya na magbenta ng mga organs nila, pambili ng iPhone, pambili ng kung ano-ano mga gadgets, buying, selling, or removal of organs from one person is Ang ganda ng illegal. picture. Ang ganda ng picture diyan, Ma'am. Talagang meron silang Yes, meron tas silang mga may mga guhit sa may tiyan. identity sila. Ang tiyan nila merong hiba. Commonly, ang mga binibenta ng mga organs is kidney, liver, or yung corneas nila. Pero dito sa Philippines, sa atin, mas maraming nagbebenta ng kidney and liver. No? Grabe, no? Kasi sabi Dapat nila, malaman ng ating mga tagapakinig na kahit hindi ka nagbenta pero bumili ka, that is considered illegal. Yes. Pag walang concept, lalo na, at saka pag hindi ka dumaan sa mga kasi meron naman talagang bumibili ng kidney for Kidney. medical purposes. At may mga dinadaanan niya na authorized persons. At pag wala na, without consent pa, that's illegal. So, Oo, huwag yung- kang matuwa na may ibibenta tayong kidney for iPhone kasi pwede kang makulong dyan. meron kasi naman na dinudukot. Kasi diba, may mga may mga dinudukot talaga. dinudukot, tapos Yes. check up nila kung healthy ba ito, tapos Yeah. tatanggalan nila ng laman loob o mga organs, no, para ibenta nila. That's trafficking. Yes, that's trafficking. I-qualify lang natin kasi meron naman nangangailangan ng kidney. Tapos meron ka mag-anak na nag-volunteer, na willing Yes. ako. Tapos sasabihin nung bibili na, sige, bibigyan kita ng certain amount. Yeah. Ganun, kasi nag-volunteer ka. So that's not trafficking. Kasi dumaan Yes. sila sa tamang channel at merong maayos na usapan. Yes. Pag dumaan sa tamang channel, usually ang kausap natin dyan, mga doktor sa hospital kung Oo. saan nag-treated ang patient. Yan, hindi naman siya qualified trafficking. Pero pag nag-donate ka pa rin na hindi dumaan sa mga tamang channels, hindi ka nakipag-usap sa doktor, walang mga certificates na pinirmahan and all, yan ay illegal. Alright. Yun. Next Kahit dito, ikaw pa mismo ang nagbigay para sa relatives mo lang. Yun. sige. Pag utang-utang naman. Usapang utang-utang? utang. Mga utang-utang, pambayad Ay, ng mga utang nila. utang-utang. Oh. Yes, itong death utang. bandage na tinatawag natin. Death bandage, hindi po ito yung pag nangutang ka at hindi ka nakabayad. Pag hindi ka nakabayad at siningil ka, death bandage na, hindi po ito, no? Ito po yung mga pambayad sa utang ng mga Yun. tao. They are forced to work, pambayad sa utang ng parents na naiwan. Namatay ang parents, ngayon may existing na utang, sila yung pinambayad. May nangyari pa rin yan ngayon. Just recently, meron akong nakitang na encounter na gano'n na meron kaming empleyado dati na gano'n ang naging situation.
Pero kasi May utang ang parents. parang ganun yata. Parang anak ang kabayaran. yung anak na mag-work muna doon para siya ang magbayad ng utang ng kanang parent. So, yun. Bawal pala yun. Bawal po yun. Hindi po That dapat is bondage human trafficking pa rin po. Oh, so hindi po pwede. Kahit na po may usapan ang parents at saka nung pagbabayaran, pagdadalhan ng bata, bawal pa rin po yun under the law. So, yun merong kulong yun. So, may at least parusa. alam natin na bawal yun. So, ang mga anak po ninyo, parents makinig po kayo, yung mga anak po ninyo ay hindi niyo po pwedeng gawing pambayad sa utang. Correct. Hindi po sila pwedeng sasabihin nyo na lang, may utang ako. Sige anak, bakasyon naman ngayon. Magtrabaho ka na muna doon sa tita mo. Kasi para mabawas-bawasan yung utang natin total. Yung inutang ko naman ay para sa pag-aaral mo. So, hindi pala pwede yun, ma'am. May mga pang-blackmail pa. Hindi po talaga yun pwede. Kung nag-volunteer po yung anak, sabi Gusto kong tumulong. wala naman pong pasok ngayon tapos para makabayad tayo ng utang natin kasi sa school ko naman ginagamit yung pag-inutang mo. Sa tuition ko naman magtatrabaho ako doon sa inutangan mo. Yan ba ay considered pa rin o hindi na? Pagbata po, ang pinag-uusapan natin, considered pa rin po yan. So bawal pa din. Babalik yan sa responsible parenting, parenthood, no? Oo. So kasi wala po doon sa mga karapatan ng mga bata na magtrabaho sila. Obligasyon po ng parents. Pinaaral sa kanila. Oo, obligasyon po kasi ng parents yan na magbigay po nung mga pangangailangan ng bata. Kasama na doon yung kanilang pananamit, pagkain, tirahan, karapatang maglaro, karapatang mag-aral. So, yun po yung mga kailangan na ibigay po ninyo sa mga bata at hindi po dapat nila binabayaran yan. Ito may bago. Ito bago to sa aking itong illegal surrogacy. So, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-usap-usap lang tayo, magsabot-sabot lang tag-atua, hindi pwede yun. Hindi pwede, Ma'am. Surrogacy meaning? Itong surrogacy. Actually, itong surrogacy, kahit bago na siya, talamak na rin po ito. Kasi marami rin pong mga mag-asawa na hindi makapag-produce ng supling. Yeah. So, ang iba ay pumupunta na sa illegal surrogacy. Ano po ba yung surrogacy, ma'am? Meron po yung dalawang klase, yung altruistic at saka yung commercial na tinatawag. Yung isa is yung nagpapabayad ka talaga para mabuntis at para ipamigay ang anak mo. Yung isa naman po is relative to relative. Ito yung medyo common po, no, na parang sisindi ako na kapatid naman kita, pinsan naman kita, or tita naman kita. Pag nabuntis ka, akin na yung anak mo. So, bawal po yun under the law. Ano po ba ang ibig sabihin ng surrogacy, ma'am, para maintindihan po ng ating mga viewers and listeners? Ito po yung gawin natin local, no, para mas maintindihan. Yung hindi ka magkaanak, ngayon, ano ba yung term na yan, Sir Jeff? Ngayon, meron kang substitute yan. Yes. Na ibang babae, para magdala ng supling mo, it's either your egg cell, inagay sa kanya, or yung mismo, yung partner mo, ang nag-share mo ng bed sa kanya. Paano ko sasabihin yan? Ganun po ang ibig sabihin ng surrogacy. May ibang tao na binayaran mo, inutusan mo, o pinilit mo na magdala ng supling para sa'yo. At pagkatapos ng mga anak, kukunin mo ngayon ang supling. Yun yung surrogacy. Yun. Okay. So, ilalagay po sa tiyan ng iba yung anak ninyo dahil hindi ka po makapagbuntis, hindi makakapit yung matres, no? Yes. At nilalagay po sa iba. Pero, hindi dumaan sa tamang proseso at kayo ay nag-usap-usap lang, illegal po yan. Yeah. Illegal po yun. Ito naman, ito yung tanong ko kanina. Yes, Lynn, ma'am. sige. Ano Itong to? mail order bride natin. Uso na ngayon yung mga apps. Yes. Akala natin Hindi po yan siya yung skin disease. Apps po. Apps, okay. Sige. Oo. Yes, yung mga applications. Yes. Uso na yung swipe left, swipe right, no? Oy, Akala ginagawa. natin, tama. Ginagawa mo ba yan? Nagwagawa ko yung swipe left. Yes. Yung mga right, website, yung mga catalog, na pag i-scroll mo, may mga picture ng mga babae. So, akala natin okay lang yan. That is mail order bride po. Magpo-fall pa rin siya under human trafficking. Once na yung isang babae ay in-advertise mo or in-offer mo for marriage through website man yan o online man yan, that is
considered illegal. Okay. Ma'am, sa pagbabalik po natin ay pag-usapan natin yung iba pang forma, no, ng trafficking. And interesting ito pag-uusapan that pupunta na rin tayo doon sa mga iba't ibang mga programs ni MSSD Yes. para po naman tugunan at matulungan yung mga victims at tugunan yung problema din sa trafficking. Diyan naman po kayo. MSSD BARM at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Bangsamoro muna. 8:50 na po ng umaga, Kabangsamoro. 8:50 na para 10 minutes na lang. So, bago natin balikan si Ma'am Lee, ay mag-update muna tayo, MJ. MSSD Updates. Yung payout po para sa mga beneficiaries ng Sustainable Livelihood Program sa Patikul Sulu ay sinimulan na ng MSSD. May report para sa atin si City Hafida Tungkaling Seats. MSSD Updates. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Upang ipagpatuloy ang implementasyon dito sa probinsya ng Sulu, ang Sustainable Livelihood Program muling hinanap ang ceremonial turnover of check sa mga beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program na kasalukuyang ginaganap dito sa provincial capital gymnasium ng Patikol, Sulu. Ang layunin ng aktibidad na ito ay upang magbigay dagdag kapital sa mga beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program para ipagpatuloy ang pagpapaunlad sa kanilang mga negosyo. Dito nagsabay tumanggap ng seed capital fund o dagdag capital ang mga individual na benepisyaryo at mga asosasyon na nais magtagumpay sa pagpapalago at nais makilala ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng kanilang partisipasyon sa iba't ibang aktibidad na maaaring makatulong sa kanilang kabuhayan. Mula sa 31 na asosasyon na tumanggap ng seed capital fund, may nakaplanong magtayo rito ng rice retailing business, ukay-ukay business at karinderya business. Gayon din sa 524 na individual participants na nais magtayo ng negosyo katulad ng sari-sari store, karinderya, beauty shop at mayroon ding nais ipagpatuloy ang kani-kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng natanggap nilang dagdag kapital. Dinaluhan din ang nasabing aktibidad ni Deputy Minister Nor Aini Tanlim ng Ministry of Social Services and Development, Sustainable Livelihood Program National Program Management Office na pinangungunahan din ng Coach Monitor ng SLP BARM na si Miriam T. Teves at ang Coach Monitor ng Field Office 9 na si Christopher Ryan D. Onon. Gayon din ang SLP Regional Program Management Office, Field Office 9 at BARM at ang Local Government Unit ng probinsya ng Sulu. Parte din ng naging aktibidad ang paglipat ng monitoring sa mga benepisyaryo mula sa BARM Region patungo sa Field Office 9 na inaasahang isasagawa sa mga susunod na buwan. Samantalang magpapatuloy ang aktibidad na ito sa mga susunod na araw para sa iba pang mga munisipyo katulad na lamang ng Talipaw, Pamutaran, Tungkil at iba pang munisipyo. Muli, ito si City Hafida Tungkaling ng Sustainable Livelihood Program, Bangsamoro muna, MSSD at your service. MSSD para sa Bangsamoro. Maraming salamat, City. Mula naman sa Basilan, nagsimula na ang social pension payout para sa ating mga lolo at lola. Ulat mula kay Jeros Platon. MSSD Updates. Jeros, kami. Maraming salamat kasamang Jeff at MJ. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Formal lang sinimulan ng MSSD ang payout para sa Social Pension for Indigent Citizen o SOCTEN program dito sa probinsya ng Basilan. Dilibutin ng MSSD ang 12 munisipyo ng Basilan at inaasahang mabibigyan ng subsidy ang 17,100 total beneficiaries.
Nagsimula ang payout noong June 20, 2025 at matatapos sa darating na August 5, 2025. Sa ilalim ng SOCPEN program, bawat beneficiary ay makakatanggap ng 1,000 piso buwan-buwan. Layunin ng SOCPEN na masuportahan ang food at medical needs ng ating mga lolo at lola na walang natatanggap na regular na pensyon at hindi na kayang maghanap buhay. Mula dito sa munisipyo ng Tabuanlasa, ito po si Jeros Platon ng Regional Communication Team, Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat, Jeros Platon. MSSD Updates. 8:55, balikan natin si Ma'am Lee. Lishabel Adil RSW, Social Welfare Officer 2, head po ng MSSD Zamboanga Satellite Office. Ma'am, quick lang po na overview doon sa iba't iba pang forma no, na naiwan natin kanina ng trafficking, and then yung mga programs na po ni MSSD ang ating pag-usapan. Yes, Sir Jeff, thank you, no. Actually, konti na lang naman, meron na lang tayong about children naman. Ito yung child laundering na sinasabi natin, yung any form of adoption, illegal adoption, will constitute to child laundering. So, merong kidnap to sell, yan, kasama yan sa child laundering. Niloko tapos binibenta. Oh, yung bata. Yes, binibenta, kidnap to sell, or hindi kaya hinihingi, or hindi kaya dahil marami na siyang anak, meron na siyang 7 na mga supli, yung isa ibibenta na lang niya. Oo. May tanong pala ako dito. Sa susunod pala. Next slide pala yung tanong ko. Ayan. Hindi po. So, next po, meron din tayong illegal adoption na tinatawag. Yung bang natagpuan, yung example nito natagpuan ng bata kasi abandoned by the parents. Oh. So, ngayon, since ikaw yung nakahanap, sa'yo na lang, hindi na lang i-surrender sa mga authorities. So, that is illegal adoption. O hindi naman kaya ganun nga, may kapatid ka na may anak, hiningi mo na, at inadopt mo na, pinagawan mo ng birth certificate, nang hindi dumadaan sa proseso talaga ng adoption, that's part of illegal adoption pa rin po. And that's illegal talaga. So, hindi lagi pwedeng kailan nag-uusap. Oo. So, may process Yes, lahat ng ito. Sabi nila, ano pa yan, hassle pa yan. Tayo na lang mag-usap-usap. Akin na yung anak mo. Oo. Tapos ipa-register kaagad. May birth certificate. Oo. Apelyado mo na. Mga ganon. Hindi pwede na. Hindi pwede. And that is, po yan dito sa island provinces, Talamacan, kasi mahaba po ang process ng adoption, ang legal adoption. At So, ang bayad. ginagawa nila, yes, gano'n na lang, pagagawa na lang ng birth certificate. Oo. So, Akala nila okay lang as long as aalagaan nila lang mabuti ang bata, papag-aralin, pero hindi nila alam, illegal adoption pa rin po. Nagre-resort sa ganun dahil siguro may loophole din ng may pagkukulang ang gobyerno. Kaya, exactly. Binabahaba nila masyado ang proseso. Dapat hindi masyado mahaba yung proseso. Padaliin at make it affordable for the people to avail the service. Yan man talaga dapat. So, yan, mamaya malaman natin kung ano bang ginagawa ng MSSD para tugunan yung mga problema katulad na yan. Yes, ma'am. Yung mga involved po sa conflict ng mga bata. Yes, ito ginagawang na po yung sundahan. pinaka-last siguro, no, yung child in conflict with the law. Ito po, child involved in armed conflict. Either volunteer, yung dahil wala na siyang parents, sige, papasok na lang ako ng armed group, volunteer, or ni-recruit siya, or de-force siya, at ang armed group na yan, government force man yan, or hindi, or private, considered pa rin po yan SIAC, at illegal pa rin po yan. Bawal po kayong mag-recruit ng mga gwardiya ninyo or bodyguard ninyo na bata pa. Or may kaibigan ang bata at na sumama din sa armed group, no? At nahikayat siya. Kahit gustong-gusto niya, hindi pa rin po pwede. Both ito sa government forces at mga hindi, no? Mga rebelde. Yes. Kasi may mga ganun eh. Even sa mga kampo, may mga nakikita tayong mga bata. Diba? So, bawal po yan. Ayan. Bawal po yan. So, ang next natin na tanong, bakit mga bata at mga kababaihan usually talaga? Yung Ang mga, target. target. Yes, Ma'am Jeb, maliban sa the fact na vulnerable sectors itong pinag-uusapan natin, ang bata at kababaihan, and they are prone to exploitation, ang number one talaga is poverty. So, dahil sa kahirapan, may promises of jobs, promises na papag-aralin kita, pero wala pala sa in reality. So, dahil sa poverty. Pangalawa, hindi nila naiintindihan yung risk. Yes, yung trafficking na ito. Pangatlo naman, yung babae at mga batang babae o mga kabataan, they are viewed as lower status
No, may pinakamabang status dito sa ating nation. Kaya mas madali silang i-control ang bata at mga kababaihan. So kaya mas madami ang nare-recruit sa kanila. And isa pa dyan is mas in demand, mas high ang demand. Pag babae kasi, ang sabi nila, mas maraming nagagawa, multitasking. So mas in demand sila. And ang panghuli, they are pushed because kailangan nilang mag-migrate Kailangan nilang mag-abroad kasi dito sa atin walang trabaho. Or di kaya kailangan nilang mag-asawa ng maaga kasi due to expectation ng lahat. Wala na silang pang-sustain sa sarili nila, so mag-asawa na lang ng maaga o di kaya magma-migrate na lang, magpaparecruit na lang para may pangtustos. Sana mawala na itong ganitong konsepto ng mga magulang na hindi pinapaaral yung mga anak nilang babae dahil mag-aasawa lang din, no? Yung mga ganyan. Yun. Sige. So anong ginagawa ni MSSD? Lalo na sa isla kasi kasamang Jeff, doon yung entry points, yung exit points ng mga traffickers nandyan sa island. So pasadahan po natin na mabilis lang po, Ma'am Lee, no? Ano po yung mga programa para dyan? Programa, yes, ng MSSD. So, Sir Jeff, Ma'am Jebby, ito po yung mga programas ng MSSD na binibigay natin sa mga potential victims or victims na talaga ng trafficking. Unang-una, meron tayong tinatawag na multi-purpose assistance. That is 3,000 pesos for every victim po, kasama ang bata. Yes. That's in the form of cash po. Then meron din po tayong hatid program, ang Bangsamoro Humanitarian Assistance and Transfer for Individuals in Distress program. So usually po ngayon sa atin sa island provinces, itong hatid program po talaga ang nag-cater sa ating mga potential victims and victims of trafficking. So hinahatid. So kung saan sila galing, binabalik this is natin. transportation, this is food assistance, lahat po. Pwedeng i-cover ng hatid. Pero hindi lang hatid yan Hatid lang yung hatid lang yung pangalan ng pero program. sinusundo po yan. Sundo tapos hatid. Ikaw natin, ang hatid kasi acronym acronym. Ang meaning ng hatid ay Humanitarian Assistance and Transfer for Individuals in Distress program. Yun. So kung saan po nanggaling yung biktima, sinusundo at hinahatid sa kanilang lugar of origin. Yes. Correct. Yes. Oo. Then pangatlo, meron po tayong recovery and reintegration program for traffic persons, yung RRTTP mismo ng MSSD. And then yung reintegration and aftercare services naman po na binibigay natin sa mga victims natin. Oo, yung mga mga na case manage ito siguro. Yes, yan na papasok yung mga psychosocial, first aid, yan. Pag okay na sila, binabalik sila doon sa tamang sistema. Magkaroon ng trabaho. And meron po tayo ang pinakabago, yung START program po. Ang meaning po ng START ay Survivor Transition Assistance for Trauma Recovery and Transformation, kung saan ang mga victims po natin ay bibigyan ng 50,000 livelihood assistance and skills training po. Ayun. Sige. Yun. Ayan. So ngayon meron tayong ilang kaso meron tayo ngayon? Ma'am Lee? So ang physical accounts natin for the ito I'm speaking in behalf of the island provinces lang po, hindi kasama ang mainland. So for the island provinces po, meron na tayong na-intercept, meron na tayong na-cater na 81 clients. 81 clients. Potential victim and victim na ng trafficking. Sige. Ayun, ipakita muna natin yung referral pathway natin for child protection and gender-based violence. Dito tayo, Ma'am Lee, para ito yung ating referral pathway na ginagamit ngayon para sa kahit anong forma ng pang-aabuso sa ating mga kababaihan at kabataan, kasama na dyan yung ating trafficking in persons. Sige. Yes, Ma'am Jerby. So, ito ang isa sa mga product na ginawa ng MSSD, itong referral pathway, of course, in coordination ng iba't ibang agencies na makikita nyo dyan sa tarpaulin na po na yan, no? So, ito po yung pwede, actually dito, sa island provinces natin po, no, marami nang nakadikit na ganyan sa mga barangay-barangay, na referral pathway na yan. So, makikita po natin dyan kung saan natin pwedeng i-refer o i-report ang mga pang-aabuso. Katulad ng mga nasabi natin po kanina, katulad ng mga human trafficking cases. So pwede po kay MSWO o di kaya sa para-social workers na meron ng MSSD sa iba't ibang barangay ng probinsya ng Barm. Pwede po sila mag-report sa mga pulis mismo o di kaya naman sa hospital kung saan sila nagpa-check ng kanilang mga pasa
Correct. Pwede po silang mag-report sa mga doktor at mga nurses. And of course, pwede din po silang pumunta sa mga LGUs or barangay officials nila para i-report ang ganitong mga kaso. Ayun, maraming salamat, Ma'am Leshabel Adil. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Leshabel Adil, RSW, MASW, Social Welfare Officer 2, Designated Head ng MSSD Zamboanga Satellite Office. Mabunga na usapin ngayon. And At kulang ang oras natin. kulang yung time, pero ang dami niyo pong na-share at ang husay niyo po sa pag-deliver ng mga mensahe. Naintindihan po talaga yan, surely, ng ating mga listeners and viewers this morning. Maraming thank you po sa inyo, ma'am. Thank you so much, Miss Leshabel Adil. Ayan. Thank you po. Ayan, nagtapos na po ang ating isang oras na programa. Actually, overtime na tayo. Mag-greet muna tayo dun sa mga viewers sige, mo. sige. If I shout out natin si Sir DJ. Yan, si Sir DJ. Ayan, Sir DJ Mo. Ayan. Magandang morning po sa inyo. Ito, Ismael, Rowie Datumanong, magandang morning. Nur Asakil, ganun din po sa iyo. Maye, Salik Ali, Yana Alex, Barudin Mukamad, Sorsoni, magandang morning sa iyo. Maraming salamat po sa lahat nag-message. Ang daming nanood Sarah ngayon, Kamama, thank you din po sa kay Mokhtar Balajil Abubakar. For Salik Buayan, thank you so much. Najima Abdul Nasser. Ma'am Belinda Adil, good morning po. Ricky Basiri, thank you for watching. Johan Sapalon, thank you for watching. Oy, si Michelle Agata, thank you for watching. Arbaini, shout out to you. And of course, sa friend natin dyan sa New Panay. May aga sa inyo dia, Joel Brizuela. Ayan. Itong kapatid mo, nanonood sa Ayan, oo. No Ems, Puyo. Ruel Sorsoni, yan, good morning. Kang Ahadi, good morning. Shout out to you. Barudin Mukamad. Ayun, ang dami-dami. Ayan, maraming salamat. Kasi naman, ang ating topiko ay napaka interesting, no? Yung ating topic. Kulang talaga isang oras pagkapag-uusapan natin ang karapatan ng ating mga kabataan at ating mga kababaihan at lahat na pwedeng maging biktima ng trafficking in person. Correct. Sana magkaroon pa ng isang episode na talagang full, walang news tayo, no? Ayan. Sige po, sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, pwedeng balikan po itong ating episode na ito, July 26, 2025. At kung gusto niyo pang magtanong, ano pa ang mga programa at serbisyo ng MSSD, pwede po mag-chat sa ating FB Messenger o di kaya, again, doon sa ating hotline number 0919-480-4265. Maraming salamat po. Ito po si MJ Alvarez. Mabuhay ka, Bangsamoro. And MJ, meron din tayong website na MSSD. Yes. Oo. I-plug natin yung website kasi nandoon po yung mga programs na pwede po ninyong pag-aralan. Correct. Kung saan po kayo pwedeng pumasok doon sa mga programa na yun. So, hanapin niyo po yung website. Sabi, kahit i-type lang nila, MSSD, Ministry of Social Services and Facebook Development. page yan, pero may website po ang MSSD na nandoon po, i-click nyo lang po yung mga programs at makikita nyo na po doon at ibang mga programa para po naman magabayan kayo. Yes, mssd.bangsamoro.gov.ph. Ayan. mssd.bangsamoro.gov.ph. Kasi yung Facebook page, medyo mahirap i-search yan kasi mag-scroll ka pa ulit. Pero doon sa website, meron na pong link talaga doon. Pindot mo lang, ilalagay ka na doon kung saan mo gusto pumunta. Correct. Ayun. Sa ngalan po natin mga nakasama para maging matagumpay ang program natin sa Information Communications Division ng MSSD, Carl Daniel, ang ating IT specialist sa NDBC, and of course, ang ating partner technician this morning, Jeff Lungakit and Jonathan Estorbo. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat sa lahat. And have a safe weekend. Magkakarinigan po ulit tayo next Saturday. Dito lamang po sa iyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ang mga pananap